So what's up mga kasawan, mga ka-repair. Ayan, so may nagtatanong kasi sa akin no, ano daw ang laman ng Joson Earth 5.0 TD. So sa mga hindi pa nakakita ng laman ng Joson Earth 5.0 TD, ito tinanggal ko na yung bolt. Buksan natin para makita nyo mga kasawan, mga ka-repair. So actually ito is additional na para dun sa additional amp natin na Joson Earth 5.0 TD, para dun sa ano natin sa 18 subs sa 3 layer. Abangan nyo yan mga kasound, mga ka-repair, no. So malapit-lapit na, mag-18 subs na yung D21 audio powered by Joson products. So Joson ang ating amplifier, Joson ang ating speakers from sub, mid to high. Yun ang gagamitin natin. So abangan nyo yan, 3 layer namin mga kasound, mga ka-repair, no. So additional ito para dun sa 5.0 TD namin. So tatlo na ito nandito ngayon. So may iniintay pa ako na amp, yung 4 channel yan na class TD. And then additional pa para dito para makumpleto yung mga amp natin. So ito mga ka-repair, mga ka-sound, no, kung hindi ko nyo pa nakita, i-review natin siya ulit ngayon mga ka-sound, mga ka-repair. So Joson Earth 5.0 TD. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang likuran. So ayan, meron siyang dalawang fuse. So mga ano lang ha, sa mga hindi, yung mga nagtatanong sa atin, ito ipapakita ko sa inyo kung anong specs nya. Ayan, naka binding post, naka XLR, then naka speaker na din. So ang kanyang laman mga ka-sound, mga ka-repair, ito yan. So actually napakaliit lang ito na amplifier, no. So ito na yun ng ano, ng metrohan. So ulitin natin dito para makita nyo kung ano lang sukat nito. Napakaliit po nito mga ka-sound, mga ka-repair. So sa bibili pala nito mga ka-sound, may free na siya na flight case. So around 54 cm, so almost 21 inches in 1/2, no. Malayo pa, 21 inches and ano ba to? Basta sobra siya sa 21 inches lang ang kanyang haba. So bubuksan natin to mga ka-sound, mga ka-repair, para makita nyo laman ni Joson Earth 5.0. Yun. Ito yung laman ng class TD amplifier ng Joson Earth 5.0. So itong model na din to ang ginamit natin doon sa battle na naganap nung nakaraang gabi sa ano, sa San Roque. So ito yung kanyang supply, ito yung kanyang capacitor. Ayan. So additional amp natin to para dun sa nalalapit natin na ano, na 3 layer. So meron siyang 125 volts. Ayan, para makita nyo na naka 22,000 microfarad, I mean 12,000 microfarad. Ayan. So meron siyang MOSFET na tatlo na ginagamit, which is 82N, pakita natin, 82N25, indicates with 250 volts and 82 ampere per transistor. So tatlo yan para malaki yung current. So ang kanyang OPT na ginagamit mga kasound, na yan, naka MGL 21194 and 21193, which is naka 2, 4, 6, 8, 10. 10 output, isang driver. So 10 power transistor output, naka MGL, no, na MGL na 21194 and 21193. So ayan po ang itsura ng class TD amplifier board. Ayan, pakikita nyo mga ka-sound. Joson Earth 5.0 TD. So mayroon ding ilalabas, no. Abangan nyo mga ka-repair, mga ka-sound. May 4 channel na class TD na ilalabas si Joson. So hintayin natin. So abangan nyo din ang price nun para updated kayo. So kanya nyo yung buong itsura. So napakaliit, napaka-compact, pero may i-recommend ko sa inyo yung kanyang power. So kaya siyang mag-deliver ng power ng up to 10,000 watts in bridge mode. So power on natin para makita nyo yung kanyang view. Yun, ito yung kanyang view meter, no, yung parang sa signal. So pwede nyo mabago yan, ang kanyang signal via mode. Ayan. So ito mga ka-sound, no, subukan natin yung galawin yung kanyang mode.
So para yan sa biometer, itong maliit na switch na ito. So ito yung kanyang stock galing sa factory mga ka-sound, mga ka-repair. Ayan, yung kanyang mode. Kung gusto mong baguhin yan mga ka-sound, mga ka-repair, itong Joson Earth natin, pindutin mo lang tong mode. Ayan. Magre-red siya, galing naman siya sa taas, pababa. Ayun. So actually ito mga ka-repair, mga ka-sound, meron lang siyang dalawang modes. So ito yung pangalawang modes niya. So kung gusto niyo ibalik siya sa dati, pindutin niyo lang siya ulit. Yan, babalik naman siya diyan. Then i-volume niyo siya, babalik siya sa stock na mode. Pero hindi pa yan kasi yan mawawala, and then meron yan. Pindutin niyo lang siya ulit, babalik sa red, and then pag pindot niyo ulit, back to stock na. So yan na kanyang stock sa factory na mode. Yung kanyang buong itsura. Joson Earth TD 5.0. So sa mga gustong bumili, pwede nyo akong i-message sa Mindanao. Pwede ko yung bigyan ng discount. And then sa Luzon naman, or kahit pwede din kayong mag-direct kay Joson Philippines, no? Pwede siya i-message or mag-inquire kayo kung bibili kayo. So ito, tandaan nyo, is hanggang April lang ang promo nito, na 53k na lang siya. So pag next month na, sunod ng April, pag May na, mga May, so babalik na siya sa kanyang official price na 63,250. So sa ngayon, 53k pa lang siya until April. So may promo nga si Joson sa Joson Earth lang na TD niya. So ayan mga ka-sound, mga ka-repair, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong si Joson Earth 5.0 TD. So lagyan natin ng volume. So hindi talaga siya na nagki-clip na ligaya ng iba na ampli na nagpa-flat talaga siya, na as in flat na halos mag-square na yung kanyang square wave. Ito pagkadating doon sa kanyang clipping point, naglilimit lang talaga siya doon. Wala siyang limiter sa likod na switch, ha. So sa kanyang mainboard na talaga yan, dala na talaga yung kanyang circuit na yan. So kahit na sagad mo pa yung volume na yan, hindi talaga siya magpa-flat yung kanyang waveform. Ito yung kagandahan niya. Din napaka-safe nito mga ka-repair, mga sound. Kung may short yung kanyang speaker, automatic na hindi siya maglalabas ng out sa papuntang speaker pag makadetect siya ng short. So ipapakita ko sa inyo mga ka-repair, mga sound. Ayan. Yung red is yung kanyang inductance. So yan yung nagtutulak ng voltahe papunta dito mga ka-sound, mga ka-repair, papunta sa kanyang main OPT. So nag-standby voltage lang kaya malamig din to mga ka-repair, mga ka-sound. Pinapromise ko sa inyo na kahit 3 oras kayo magtutugtog yan na yung stereo mode, hindi talaga ito iinit mga ka-repair, mga ka-sound. Never itong umiinit. Kasi nga ang standby voltage nito is 8 volts only sa kanyang collector. So 8 volts, saka lang siya magdadagdag pag may frequency na pumapasok. So papakita ko sa inyo mga ka-sound, mga ka-repair, no, ang kanyang output. Yung blue, yung red is ang kanyang inductance. Ayan. Hindi siya totally na magpa-flat, kahit na isagad ko pa yan dito mga ka-sound, mga ka-repair. Hindi yan magpa-flat kasi nga nililimit lang niya hanggang doon sa clipping point niya. So sagad na volume. So napaka-safe, napakaganda mga ka-sound, mga ka-repair, walang problema kung gagamitin. Ayan. Ang nagki-clip yung red, yung kanyang inductance. Kumbaga wala na siyang maidadagdag na voltahe, pero ang kanyang OPT, ang kanyang output yung blue, is nililimit lang niya hanggang doon sa kung ano lang talaga yung kaya. Sa may pinakamagandang waveform. Ayan. Hanggang dyan lang yan siya. Hindi na yan, kahit nadagdagan mo pa yan ng volume, hindi na yan magpa-flat kagaya ng mga class H na magpa-flat na magiging square na yan. Dyan yung out. So napakaganda nito mga ka-sound, mga ka-repair, no. Maire-recommend ko talaga itong class TD mga ka-sound, mga ka-repair ni Joson. Kasi nga sa lahat ng mga amplifier na na-test ko, isa to sa mga napakaganda, napaka-efficient. So doon sa battle ng San Roque nung around 13 amperes lang ang kinakain niya sa step up namin, stereo mode. Kasali na doon yung mga processors namin, mga tawag nito processors, yung mga ibang amp sa mid at saka high, kasali na doon. Pero 13 ampere lang ang kinakain niya sa aming step up. So napaka-efficient, napakaganda ng tipid niya sa kuryente. So hindi ka matatakot na malaking kain ng kuryente sa bahay. So yan lang muna mga ka-sound, mga ka-repair, no. Abangan nyo yung sinasabi kong 18 subs namin na paparating. So gagawan, actually nandyan na, gagawa na lang ng box. So magsa-sound check kami na. So yan lang muna, bye for now.